Yung mga itsura ng mga puno dito, mukhang mga antatanda na nila pero ang lilit pa rin nila. Yan ang kakaiba dito sa bonsai forest. Ayan, oh my gosh. Look at this. The female is a lot larger and look at it. Oh. Ang mga paniki, hindi mapakali. Nagawad sa pwesto. Pero ang hindi nito alam, meron ito napipirmisyo. Bakit kayo may trap, kuya? Bakit may miss nets? May gusto manghuli? Kawawa naman. Ang isang ito, inabutan naming nilalanggam na. Sa kagubatang ito, lahat ng mga puno maliliit. Iisipin mong isang miniature forest na nasa isang pelikula. Ang tila dwarf forest na ito, totoo at makikita sa Dinagat Island. Edad nito, aabutin na raw ng 100 taon. Sa ilalim nito, naninirahan ang iba't ibang buhay ilang. Tulad na lang ng walking stick insect. Espesyal na kagubatan ang pupuntahan ng aming team sa Loreto, Dinagat Islands. Hindi gaya ng malalaking puno sa kagubatan dahil mas maliliit ito. Yung mga itsura ng mga puno dito, mukhang mga antatanda na nila pero ang lilit pa rin nila. Yan ang kakaiba dito sa bonsai forest. I'm on top of the world! Mount Redondo! Ganda! Sa maliit na kagubatan, maliliit din ang nakatira. Tila extended ang Valentine's Day sa walking stick insect na aming nakita. Tahimik lang silang nagpaparami. Yan, oh my gosh. Look at this. The female is a lot larger and look at it, oh. Amazing. Parang nag-camouflage siya. Look at that. They're mating. Yung female definitely is the larger one and the male is smaller. And it's mimicking a twig of a bonsai. Hindi lang basta twig, kundi yung bonsai na maraming bark. Isang species pa lang ito. At kita mo, meron siyang ginagaya, pati yung lumot ng mga bonsai, ginaya niya. Para hindi maabala, iniwan namin ito sa mga dahon. Ang isang walking stick insect naman, kapag natapatan ng araw, lumalabas ang asul na kulay. Pero wag daw pakampante dahil kapag nasa alanganin, talagang palaban. Ganda ng mukha niyo. Bluish yung color. When they're walking, yung tail nila parang nagmumukhang scorpion, no? Akala mo plastic lang dahil ang kintab-kintab niya tapos metallic blue. I'm expecting a different type of fauna. And ang popular na nakikita dito ng mga nag-aaral dito ay mga stick insects. Imagine dito, no? They don't have to fly kasi wala naman silang ibang lilipatan
na malaking puno. That's why they're adapted to this condition. Medyo malikot siya. Look at this, oh. Amazing. Yung ulo niya is puti. Tapos may mga spots yung kanyang leg. They don't have wings because they can just crawl from one bonsai to another. And very specialized ang kinakain nito, no? Yung vegetation lang dito. Sa Mount Redondo, maaga pa lang, nakaabang na ang mga uwak. Target nitong makahanap ng masarap na agahan. Habang ang inchworm, sinusubukan namang magtago sa pitcher plant. Pero wait! Kailangan mag-ingat. Dahil isang patibong ang mapunta sa loob ng pitcher plant. Ang bawat pumasok sa loob nito, siguradong delikado ang buhay. May halong asido ang tubig ng pitcher plant na dahilan ng pagkamatay ng biktima. Mayroon naman na mas piniling kumalma gaya ng snout beetle. Hindi naman mapakali ang spiny ant. Mukhang hinahanap ang mga kasama nito. Sa munting gubat na ito, natutunan na mabuhay ilang na iangkop ang kanilang pamumuhay rito. This is the peel bug. Ganda, oh. Ang ipis, kinakain niya yung kalyo ko. Pagka ginalaw ko ito, nagiging bilog yan. Oo. Naging bilog. Panglima na ito na nakita natin. Ang galing, oh. Yung kanyang paa mukhang antena. Lagay na naman sa loob. Galing. Hindi lahat ng hayop kayang mabuhay sa bonsai forest. Lalo na ang lupa dito ay mayaman sa metallic content gaya ng nickel na ginagamit sa paggawa ng gadget. Kaya espesyal ang lugar na ito ayon kay Dr. Jessamine Adorada, isang entomologist. Sila lang yung nakakaya nilang mag-survive with the environmental drastic conditions along with the soil nutrients na present. So, maaaring pag nawala yung bonsai forest, yung maraming walking sticks na makikita nyo, maaaring mawa-wipe out yan. Their next generation may want to feed on other sources of plants or food, pero it will take some time. Ang Mount Redondo ay isa sa mga bundok na may malawak na bonsai forest sa Pilipinas. Pero ang yaman nito, muntik nang mawala nang ang ibang bahagi dito ay pinayagang minahin noon. Naiwan pa sa bundok ang malaking uka dulot ng pagmimina. Itong tinatawag na Mount Redondo is in Dinagat Islands and siya na lang yung protected na lugar. Kaya mine-maintain itong mga bonsai forest. But outside of this perimeter of the bonsai forest are mining fields, ano? And nakikita natin na brown lahat kasi natanggal na yung mga vegetations doon. Ang pinadalang email ng Chromico Incorporated, matagal na raw silang tigil operasyon sa pagmimina ng Mount Redondo. Sa ngayon, gusto ng lokal na pamahalaan na buksan ang bundok sa mga mountaineer. Sa tuktok ay napakagandang paraiso para sa mga malilit na nilalang tulad na lang ng mga walking sticks, mga beetles, mga skinks, and who knows
kung ano pang hindi natin nadidiscover dito. Pagdating sa papel, sa kalikasan, walang malaki o maliit. Lahat ng buhay may mahalagang papel sa pagpapahalaga sa kalikasan. Ang mga paniki, hindi mapakali. Ang mga bakawan, hitik sa kanilang pagbabalik. Agawan sa pwesto. Tila bawat isa ayaw magpatalo. Aba, parang gulo ito. Pero ang hindi nito alam, mayroon itong napipirwisyo. Abala ang mga flying fox na ito o mas kilala sa tawag na kabilaw sa kuyunin. Naghahanap ang mga ito ng pwesto matapos ang magdamag na paghahanap ng pagkain. Oras na kasi ng kanilang pahinga. Kahit na mainit, siksikan pa rin ang mga ito. Ang kanilang mata, talaga namang bumabagsak na sa antok. Kaya kahit anong singit ng ilan, pinatatalsik ng kabilaw ang kapwa nito kabilaw. Ang ilan, walang nagawa. Kahit anong pilit nitong pagmamakaawa. Lalo na't kailangan din ito ng sapat na espasyo para magpapresko. Ang kanyang instant electric fan ang mga pakpak nito. Komportable man ang ilan sa kanilang pwesto, may iba pa itong kapitbahay na nagrereklamo. Ang mga tao. Ang napiling tirahan ng mga kabilaw, ang mga bakawan, sa likod lang ng bahay ni Arlan. Yung mga bats na nakikita nyo dito, kailan nyo na unang napansin? Matagal na po yan dito. Almost mga 8 o 10 years na yan dito. Oo, kasama ng pagdami ng tao. Ano kaya ang dahilan? Sa tingin nyo, saan sila galing? Ewan ko po kung saan galing. Bigla na lang na yan nagdami dito. Nung dumami yung tao dito, siguro sa ibang isla dumami rin ang tao, nataboy sila. Sa pagdami ng mga kabilaw, mas umingay raw ang kanilang komunidad. Ako nagagising po ng maaga. Grabing ingay. Magigising ka sa ingay nila. Sa hanapan ng pwesto, kabilaan ang kabilaw na ayaw magpatalo. Pero mukhang titiklob ang kabilaw sa iba pang nagnanais na makipwesto. Taong 2018 nang napansin ng mga residente ang pagdami ng flying foxes o kabilaw sa Linapakan, Palawan. Palaisipan sa kanila kung saan ito nanggaling at kung bakit ito ang napili nitong tirahan. Pinuntahan ko ang roosting site o tirahan ng mga kabilaw. Ang lalaki ng mga bats, nandito sila oh. Sabi nila, milyon-milyon daw yung nakikita nila. So parang ngayon, parang kakaunti pa lang yung nakikita ko. Siguro dahil hindi ko nakatago sila dun sa mga dadaho na lugar. Sa tahanan ng mga kabilaw, may napansin kami. Ang mga namamahingang kabilaw, may katabi itong mga kauri na wala ng buhay. Bakit kayo may trap, kuya? Tanggalin nyo na yan. Bakit may misnets? May gusto manghuli. Kawawa naman yung bats. Baka masabit dyan, di mamatay. Kagaya nito. Matanggal nyo na kung sino pwede magtanggal. Dalawang kabilaw ang nabiktima ng nakasabit na net sa puno. Yung iba po, kasi sabi nila, pwede daw kain. Ay, nako, wag nyo kakainin. May rabies yan. May sakit po yan. No? Hindi nyo naman pwedeng alagaan yan dahil nangangagat yan. Kasi may mga pangil sila. Tapos baka may dala pa silang sakit pag kinain ng tao. So kailangan, hayaan nyo lang sila. Wala silang gagawin sa atin. Kung tutuusin, isa sila sa katulong ng mga puno
bilang seed disperser para lalo itong yumabong at dumami. Yung mga ano yan parang fruit eating bats sila. Nakakatulong din sila sa pag-disperse ng seeds So baka kaya din dumadami yung mga puno nyo dito dahil sa mga bat. Kapag kinain nila yan, tatain nila yan. Siyempre yung tae, nandun yung seed. Matatanim ngayon sa mga bundok-bundok. Nakakatulong pa sila sa inyo sa pagtatanim. Sa umaga, tila payapa. Pero pagdating ng takip silim, dito na raw napeperwisyo ang mga residente. Sila madami bago pag nagdumi, nagalagitik sa yero. Bago, halimbawa kung dito ka sa labas, madudumihan ka talaga yan. Pag nagliparan, pasok na din. Pag dito ako nakatambay, pasok na. Gabi-gabi, ganito raw ang kanilang sitwasyon kasama ang mga kabilaw. Naiihian man ang mga residente, wala na raw silang magawa dahil parte na ito ng kanilang komunidad. Yung medyo dumilim na, nakita natin naglabasan na yung mga paniki dito. And then, unti-unti na kami nakaramdam nung pagpatak ng mga droppings nila. Kaya pala yung mga tao biglang nawawala sa kalsada. Tapos nagpapasukan sa loob ng bahay. Pero sabi nila, 30 minutes lang daw yon. And then, after makalabas siguro karamihan ng mga paniki, naglalabasan ulit yung mga tao. Pero in the meantime, pasok muna tayo. Pwedeng nasira or nabawasan yung mga roosting areas nila dun sa una nilang pinagpapahingahan. Pwedeng nauubos na yung supply ng pagkain nila. Since etong mga flying foxes nga, they eat fruits. So since wala na sila siguro makain dun sa dati nilang roosting area, so lilipat talaga sila. Pwedeng may makuhang sakit mula sa kanilang dumi tulad ng histoplasmosis. Isang klase ng impeksyon na pwedeng makuha mula sa spores ng fungus na nasa dumi ng mga paniki. Sa Thailand, ganito rin ang sitwasyon, kung saan kasama ang mga residenteng namumuhay sa iisang lugar ang mga paniki. Yung isang lugar na pinuntahan ng team namin sa Thailand, parang ganito rin daw yung itsura no. May community, may mga bakawan, may mga bundok, at may mga bats. So yung mga virologists, nagawa sila ng pag-aaral kung saan kapag dadating na yung bats or babalik sila, that's the time na umiipot sila dun sa isang area. Naglagay sila ng mga plastic. Ang goal is to collect those feces or yung mga droppings. At ayun yung pag-aaralan nila. And they found out na yung bats na nakatira kasama nila is positive for Nipah virus. Isa sa head ng research team ng Chonburi ang virologist na si Dr. Supaporn Watchara Plusadi. Layo nilang matuklasan ang ilan sa mga posibleng sakit na mula sa paniki na maaaring makahawa sa tao. Na kalaunan, maaaring mauwi sa pandemya at kung paano ito maiiwasan. Bats are the natural reservoirs for many emerging infectious diseases. For example, Nipah virus in Asia, coronavirus surveillance research is very important because it's part of the early detection. Base sa kanilang pag-aaral, may nagpositibo sa Nipah virus mula sa mga nakuha nilang ihi at dumi ng mga paniki sa Chonburi. Isa sa kanilang misyon ang ipaalam at ipaintindi ito sa komunidad. Kaya kahit na alam ng mga residente na posibleng may dala itong sakit, biyaya pa rin ang turing nila sa mga paniki. This is what part of my education to the community, that how to live safely with bats. Kaya sa loob ng templo, pinapairal ang coexistence sa pagitan ng mga monk at paniki. Sana ganito rin ang tingin at turing ng mga komunidad na may naninirahan din na paniki. 100 taon nang nakatira di umano ang mga paniki dito sa templo. At sa loob ng 100 taon na yun, hindi nila pinakialaman ang tirahan pati na ang mga paniking nakatira dito. Libo-libong mikrobyo at virus na sinasabing naninirahan sa katawan ng paniki. Mas marami pa rito ang binhi na kaya nitong isaboy para maging puno. Lalo na't hindi rin ito pipiliing manirahan malapit sa tao kung may sapat itong tirahan sa kagubatan.
Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.